everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Ako na naman pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa panibagong kwento na ihahatid ko sa inyo ngayong araw. At syempre, bilang pagbati sa inyo dahil nandito pa rin kayo sa haba ng panahon, inaantay at inaabangan pa rin ang ating mga uploads. Nako, eto po ang lahat para sa inyo. Mwah, mwah. Tatlong kiss po yan para sa mga dati pa nating tagasunod at syempre taga-subscribe at syempre taga-abang ng ating mga kwento. At ito naman para sa mga bago nating subscribers. Hello po. Maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat dahil nandito kayo, nag-click kayo ng subscribe button at notification bell. At syempre sa mga bagong nakapanood ng ating kwento na ito, kung bago ka sa ating channel na may magustuhan mo dito at kapag nagustuhan mo, please naman pa-subscribe at pa-click ng notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong video na ina-upload. Kung itong video na ito ang inyong pinapakinggan ngayon, ito po ay storytelling ng mga kwento na pinapadala sa atin via email. At syempre, kung meron kayong ibang mga gustong kwento, marami na po tayong nai-upload na kwento at meron na rin tayong unang-unang vlog na andito sa ating channel. So, hanapin nyo na lang yung 12-minute ata na video na yon. So, please, panoorin nyo rin yon. Suportahan nyo yung vloggerist era ng inyong Mama Mia. At syempre, bago tayo mag-support ng ganyan, ibabalik ko muna ang pasasalamat sa inyong lahat dahil sa pakikinig at panonood nyo ng kwento natin kahapon. Thank you so much po. Chazi Chay, Marife Soliano, maraming salamat. And advance happy birthday kasi birthday niya bukas. Chris Dumingag Non-Vlogs or Dumingagnon, tama po ba? Vlogs, hello sa'yo. Hello rin kay Imelda Karaig, maraming salamat. Gika Lauram, thank you so much. Taga Tapaz Capiz, maraming salamat sa inyo. Hello naman kay Oznam Zenon, maraming thank you sa iyong pakikinig. Pa-shoutout daw sa asawa niya na laging nakasubaybay sa ating channel na kasama din kami lagi sa biyahe niya. Hello po, Michael Nunez and Love Torres. Maraming salamat sa inyo. Hello rin sa ating taga-komento na wala namang pangalan. Letter A lang yung pangalan niya. Hello din kay SP Amor Groyal. Maraming salamat po, Reza Carlos. Nioni Lynn Cultivo. Maraming salamat. Listener daw natin siya since 2023. Thank you so much po. Hello din kay Viva OFWs. Ayun, maraming thank you sa inyo. Hello rin kay Gladys Bakbak. Hi Gladys. QWERTY ASD, tama po ba? Hello kay Rosalinda Cabaluna. Thank you so much. Hello rin kay Joanne Bello Silio. Maraming salamat Randy Bungkugan or VJ Garcia. Thank you so much. Pa-shout out sa iyo dyan. Tolit Sasiochi. Tama po ba ang pagkabasa ko, Tolit? Hello rin kay Eliza Chen, Axel from Kuwait, Lizzie Locapa, Gail Easy, thank you so much. Denise Soria, always daw from Hong Kong. Hi sa mga taga Hong Kong. Salamat naman, Gail Easy. Hello rin kay Anthony Han na laging nakikinig sa atin at nanonood. Hello sa iyo, maraming salamat. Jaime Rodriguez, thank you so much sa pakikinig. Hello rin kay YouTube user. Ayun, maraming salamat sa iyo. Maestrang Kabukid, Beverly Kaamik. Maraming thank you, Beverly. Ayun, kanina raw kahapon, matagal kasi tayong nakapag-upload. Almost 4 p.m. na ata yun. O yun. So, matagal daw siya nag-antay. Hi kay Emily Aceres from Singapore. Maraming salamat sa'yo. Jane Tandila, thank you so much. Ayun. Maraming salamat din kay Josephine Mapalad. Pristini Armonia. Maraming salamat. LV Lapot. Riza Lopez from Hong Kong na isang bisdak. Hello po. Charlene Baclohan. Criza Relia. Maraming salamat. Gimaras Girl again. Vians KTV. Maraming thank you sa iyo. Clarissa Borsena. TikTok ng babaeng may katok. Grabe naman. Hello po. Pa-shoutout daw kay LV De La Cruz from Riyadh. Halos lahat daw ng kwento natin ay kanya nang napakinggan at kanya nang inabangan. Thank you so much naman talaga. Marami na po tayong kwento. Siguro umaabot na ito ng 400 or 400 na kwento. So, pwede nyo po yung mukbangin kung sakali mang malate tayo ng upload sa mga ibang araw. Kasi nga, hindi tayo masyadong okay ngayon. Pero,
para sa inyong lahat at syempre dahil nabobore din ako kapag wala akong ginagawa. Kaya eto tayo ngayon. Jams Lady Rider, maraming salamat. Nora Escoto, Jack Palalios, maraming thank you. Hello raw kay Ma'am Sachi and Sir Andre. Congratulate pala siya dun sa nating kwento. O, matagal pala niyang napakinggan yon. O, anong Sabado pa ata yun at Friday na kwento. Hi naman kay LV Leonie Hiso. Maraming salamat sa iyo at sa lahat ng mga nag-comment. Hello po, thank you so much sa inyong pag-subscribe at pag-comment ng ating mga kwento. Kung ang iyong pa-shout out ay hindi pa po nababasa, huwag kang magtampo. Comment ka lang ng comment, baka sa susunod, ang iyo na namang comment at syempre ang iyong pa-shoutout ang ating mababasa dito sa ating channel. Huwag na nating patagalin dahil alam kong excited ka na napakinggan ang itatampok natin na kwento ngayong araw na ito. Kayo po ba ay naniniwala sa kasabihang love conquers all? Naniniwala po ba kayo na kayang lagpasan ng pag-ibig ang anumang hadlang na bumabalakid para ito ay magkaroon ng katuparan? Atin pong pakinggan ang kwentong tampok natin ngayong araw na ito. Syempre dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Love conquers all, ika nga nila. Lahat daw kayang lagpasan basta't ang dalawang tao ay nagmamahalan. Lahat daw ay kayang ipaglaban. Lahat daw kayang baliwalain. Masunod lamang ang tibok ng damdamin. Ngunit lahat nga ba ng tao ay ganito mag-isip? Lahat nga ba ng tao ay ganito ang paninindigan sa mundo? Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat. Unang-una po ay binabati ko po kayo dahil lumagpas na po sa 50,000 subscribers ang inyong YouTube channel. Actually, Mama Mia, nasa 100 plus pa lang ang subscriber mo nung nagsimula akong manood at makinig sa'yo. Ikaw po ang isa sa inspirasyon ko sa araw-araw. Ang mga kwento niyo po ang nagbibigay lakas sa akin para masabi kong iba-iba talaga ang pinagdadaanan ng bawat tao. Iba't iba ang mga pagsubok na kinakaharap natin sa araw-araw. Wala naman tayong magagawa kung may mga pagsubok talaga na sadyang mahirap at mahirap din lagpasan. Pero sa tuwing nakikinig ako ng mga kwentong itinatampok mo, naiisip ko, Mama Mia, na lahat ng pagsubok na binabato sa atin ng panahon at ng pagkakataon, lahat yun ay ating kakayanin. Basta, huwag ka lang bibitaw at patuloy ka lang na lumaban. Mama Mia, please hide my identity. Masyado po kasing sensitive for me yung topic natin, lalo na sa religion na kinabibilangan ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Wela. Way back 2019, Mama Mia, ay nagkaroon po ng parang biru-biro ang dare ang mga kaibigan ko. Meron kasi akong group of friends o barkada kung tawagin. Hindi naman po sila mga bad influence. Sa katunayan, Mama Mia, sila po ang isa sa mga rason kung bakit naging magaan sa akin ang college life ko. Kaya lang siguro pareho kaming lahat na nababagot noon. Kaya isang dare ang pinagawa nila sa akin. Matagal-tagal na kasi ako noong single, Mama Mia. Matagal-tagal na akong walang karelasyon. Kaya naman ang sinabi nila, para raw magkaroon naman ng silbi ang beauty ko, ay humanap daw ako ng sugar daddy. Oo, Mama Mia. Naging topic kasi namin noon yung mga sugar daddy sa school namin. Meron kasi kaming mga kaklase o mga schoolmates na makikita mong hindi naman talaga mayaman nung nagsimula. Pero nung patagal na ng patagal ang school year ay nakikita mong parang nagbago. Biglang nakabrace ang ngipin, biglang pumuti, biglang nagpabalayage ng buhok, at biglang nagpa-microblading ng kilay. Basta, in short, Mama Mia, biglang gumanda at biglang nagiging mamahali ng mga gamit.
Ibig sabihin lang may nagme-maintain sa kanilang sugar daddy. Bilang mga marites naman talaga tayong mga Pilipino, kapag break time po at free time namin at wala kaming ibang ginagawa, ang pinag-uusapan namin ay ang mga babae sa school namin na nagkakaroon ng sugar daddy. Nung una ay kinukundi na pa namin ang mga yon. Bakit ba sila ganun? Napaka-immoral naman. Pero habang tumatagal, ewan ko kung ganun ba talaga sa society natin. Pero parang unti-unti ay natatanggap na rin ng lipunan ang pagkakaroon ng sugar daddy. Hanggang sa naging biruan na lang namin yon. Hanggang sa hindi na namin masyadong minamarites. Kumbaga, naiinggit na lang kami. Kunwari ang inggit dahil mamahali ng gamit nila, nakakapagbakasyon sa kung saan-saan, kumakain sa mga mamahaling restaurant. Sana tayo din may isa sa atin na may sugar daddy, sabi ng isa kong kaibigan. Oo nga no, dapat may isa sa atin na sugar daddy kasi parang makalibre tayo para naman magkaroon ng purpose itong mga break natin. Para naman makapasok tayo sa mga mamahaling lugar. Sayang tong mga ganda natin hanggang dito lang sa fast food na malapit sa school. Biro pa nung isa. Ikaw kaya, Wela? Ano? Anong ako? Oo, ikaw ang maghanap ng sugar daddy. Alangan naman kami, may mga karelasyon kami, no? Masasaya ang love life namin. Masira pa kapag nagkaroon kami ng sugar daddy. Kayo talaga, ipapahamak nyo na naman ako, ha? Oy, hindi naman, Wela. Ilang buwan ka na ring single. May nanliligaw sa'yo, ayaw mo naman. Hindi ka naman masyadong nasaktan nung naghiwalay kayo nung last mo. Bakit kaya ayaw mo mag-sugar daddy na lang? Ayaw mo nun? May boyfriend ka na, may tagabigay ka pa ng lahat ng mga gusto mo. Usapang bardagulan lang po yun, Mama Mia. Sinasabi ko kasi noon, Mama Mia, na ako ang mag-aahon sa amin na mga mag-anak sa hirap ng buhay. Uy, sige na, Wela, baka ito na ang chance mo. Baka kahit hindi ka pa tapos sa pag-aaral, makahanap ka na ng gatasan mo para magkaroon ng magandang kinabukasan ng pamilya mo. Biro pa ng isa kong kaibigan. Oy, hindi naman kami pinalaking gano'n na. Kahit na mahirap kami, pinalaki naman kami ng parents namin na may dignidad, sabi ko. Biro lang naman yun, Wela, pero ba't di mo subukan? Para naman malibre mo kami, di ba? O sige na nga, maghahanap ako ng sugar daddy. At kapag tinulungan niyo akong makahanap, syempre, ililibre ko kayo sa araw-araw kapag may bigay sa akin ang sugar daddy ko. Pagbibiro ko pang pagsakay ng kanilang mga sinasabi. At dahil nga sa dare na yun, Mama Mia, ay nagawa kong mag-download ng isang app na Tinder. Ito pong Tinder, Mama Mia, ay parang dating app. Gumawa po ako ng account. Nilagay ko doon ang pinakamagandang anggulo ko ng mga pictures. Oo, maganda naman talaga ako, yun ang sabi ng karamihan. Maputi ako, matangos ang ilong, maganda ang mga mata. Ang hindi ko lang gusto sa sarili ko, Mama Mia, ay ang kulot na kulot kong buhok. Pakiramdam ko noon kung meron lang talaga akong pera ay ipapariban ko yun halos buwan-buwan kung kakayanin. Well, alam ko naman, Mama Mia, na hindi maganda sa buhok kapag buwan-buwan kang nagpapariban. Pero hanggang pangarap lang naman yun kasi wala naman akong perang pampariban. Pero dahil nga sa dare ng mga kaibigan ko at alam ko naman na araw-araw nilang i-check kung meron na akong sugar daddy, kaya nag-download ako ng Tinder at gumawa ako ng account doon. Kung sino-sino pong mga foreigners ang kinakausap ko, Mama Mia. Sinesend ko rin sa kanila ng mga kaibigan ko ang mga screenshots ng aming mga pag-uusap. Sabay naming tinatawanan yung mga exchanges ng mga messages na yon. Mama Mia, akala ko lang talaga ay biru-biruan lang. Akala ko lang talaga lahat ng nandun sa Tinder ay mga scammers. Na tulad ko ay naghahanap lang din ng aliw sa buhay. Until I met this guy. Itago na lang natin siya sa pangalang Miguel. Mama Mia, si Miguel yung unang nag-message sa akin sa Tinder. Nakuha niya agad yung attention ko kasi hindi lang simpleng hi or hello
ang sinasabi niya para magsimula ang usapan naming dalawa. Para siyang interviewer, Mama Mia. Agad niya talagang tinanong ang tungkol sa bio ko. Agad-agad na nag-form kaming dalawa ng connection dahil pareho naman kaming kalog. Pareho kaming mahilig sa ibang mga bagay tulad ng anime. Tulad ng mga pagkain na mga masusos, yun ang hilig namin. At isa pa sa pinagkakapareho naming dalawa ay ang pagiging introvert. Mama Mia, ang sabi niya ay nag-open up lang siya sa mga taong komportable siya. Tulad ko, matagal po talaga akong bumuo ng pagkakaibigan. Actually, Mama Mia, mula first year pa ay magkaklase na kami ng mga kaibigan ko. Kaya lang, third year na noong pinansin ko sila. Third year na noong nag-umpisa akong sumasama sa kanila. Actually, isang tao pa lang noon ang sinasamahan ko. Hanggang sa paunti-unti ay nag-open up na rin ako sa iba. Ganun talaga ako. Hindi madaling magtiwala. Hindi madaling mag-open up sa ibang tao. Kaya naman natutuwa ako, Mama Mia, dahil pareho kaming dalawa ni Miguel. Pareho kaming nakaka-relate sa isa't isa. Kaya natutuwa akong kausap siya. Halos magdadalawang buwan na kaming magkausap noon sa online. Pero kahit na ganoon ay parang hindi kami nabubore sa isa't isa. Hindi kami nauubusan ng mga kwento. Kahit ano, Mama Mia, kahit tungkol sa ipis, kaya naming pag-usapan ng ilang oras. Ganun kami kakonektado. Alam mo ba, Mama Mia, na para bang matagal na kaming magkakilalang dalawa? Na para bang komportable na kami sa isa't isa sa pag-uusap namin online. Alam ko na hindi po yun basihan. Alam ko, Mama Mia, na mas mabuti at mas maigi pa rin kung nag-uusap ng personalang dalawang tao. Sa loob ng halos 2 buwan na ito, Mama Mia, ay nababanggit ko na rin si Miguel sa mga kaibigan ko. Pahapyaw ako na pinagbabawalan ni Miguel, Mama Mia, kasi kapag nalaman daw ni Miguel ang totoo kong identity, ay baka matatakot daw ito sa akin. Yun ang sinabi ng mga kaibigan ko. Anong matakot? Matatakot yan sa'yo. Bakit naman? Ewan ko. Siguro may stereotype lang talaga ang mga tao sa inyo. Sa lahi mo, sabi ng iba ko pang kaibigan. Mama Mia! Oo, isa po akong Muslim. Alam ko po, marami sa mga tao dito ay nag-iisip ng masama tungkol sa lahi namin. Alam ko na dahil sa ginawa ng ibang mga kalahi namin ay nasi-stereotype na kaming lahat. Kumbaga, na-generalize na kami kahit na may mga iilan naman sa amin na mga mabubuting tao. Tulad ng mga Kristiyano, may mga mabubuti, may mga masasama. Wala naman siguro sa lahi yon. Kaya lang may mga tao na hindi talaga yon naiintindihan. Kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Yun ang paningin nila. At oo, Mama Mia, kabilang din po ako sa mga tribong kilala sa aming lugar na ang sabi ng karamihan ay nangingitil ng buhay ng iba. Yun bang sinasabi nilang nakikipag-ubusan ng lahi? Ganon, Mama Mia. Ang totoo, sa school namin ay hindi po ako nakaramdam ng ganon. Sa school namin, Mama Mia, lahat po ay pantay-pantay. Kahit pa nga hindi uniform day o Wednesday o wash day, Mama Mia, at nagsusuot ako ng pang-tradisyonal naming suot ay hindi ako nakakaramdam na tinitignan ako ng iba. Pero ang sabi ng mga kaibigan ko ay baka daw mag-iba ang paningin sa akin ni Miguel. Bakit ba? Siguro naman hindi siya ganun, sabi ko. Hindi tayo sure dyan. Kaya pwede ba wag kang ma-fall? Pwede ba dahan-dahanin mo lang? At syempre, pwede bang limitahan mo lang? Sabi nila. Lahat na yata ay natatakot na pwedeng ma-associate sa pangalan namin, Mama Mia. At siguro, isa din sa mga pinakasikat na pangalan
Sa aming lugar, Mama Mia, ay kaapelyido ko pa talaga. Kaya naman, lahat sila ay takot sa akin. Lahat ng mga hindi masyadong nakakakilala sa akin, liban na lang sa loob ng school namin, ay parang ayaw na mapalapit sa akin. Alam ko na una pa lang na bawal akong makipag-boyfriend noon. Lalo na, Mama Mia, kapag hindi Muslim na katulad ko. Kaya lang, noong mga panahon na yon ay nai-influensyahan talaga ako ng mga kaibigan ko. Oo, meron akong mga naging boyfriends pero sinisigurado ko naman, Mama Mia. Sinisigurado ko na hindi ako mapopol ng husto. Sinisigurado ko na lagi ko pa ring inaalagaan ang sarili ko. Sinisigurado ko na hindi ko nilalabag ang batas namin. Kasi nga, Mama Mia, ayoko talaga na mapahamak. Ayokong mapahamak, pati na rin ang reputasyon ng pamilya ko. Kaya lahat rin ng naging boyfriend ko noon ay panandalian lamang. Lahat din ng naging boyfriend ko noon ay hindi naman tumatagal at hindi naman seryosohan. Kaya sinabi ng mga kaibigan ko na wag ko lang din daw seryosohin si Miguel, lalo pat Kristiyano siya. Pero Mama Mia, ewan ko ba? Sabi nga nila, sadyang makapangyarihan talaga ang damdamin at ang pag-ibig. Kahit kasi na pinagbawalan na ako ng mga kaibigan ko. Kahit kasi alam ko naman sa loob-loob ko kung anong ginagawa ko ay sumugal pa rin ako kay Miguel. Kasi alam ko sa sarili ko na nung mga oras na yon ay meron kaming special connection na dalawa. Koneksyon na kailanman ay hindi ko naramdaman kahit sa sino pang naging karelasyon ko o naging kakilala ko. Kahit pa nga yung mga lalaki sa amin. Kahit pa nga yung mga pinapakilala sa akin ng mga magulang ko. Kailanman ay hindi ako nagkaroon ng ganung uring koneksyon sa kanila. Tanging kay Miguel lamang. At lumipas nga ang 2 buwan ng pag-uusap namin. Hanggang sa nagdesisyon na kaming dalawa na magkita na in person. Mama Mia, isang gabi habang magkausap kami, ay bigla na lang niyang nabanggit na gusto na niya akong makita ng personal. Ako naman, akala ko ay biru-biru lang, ay sinabi ko rin ang tunay kong nararamdaman. Sinabi kong ako man ay nasasabik na rin na makita at makilala siya in person. Sige, pupuntahan kita dyan kung saan ka nag-aaral. Halos napabalikwas ako noon sa kama. Patulog na ako noon nung magka-chat kaming dalawa. Ano? Seryoso ka ba dyan? Tanong ko. Oo naman, bakit naman hindi? Gusto mo na akong makita, gusto na rin kitang makita. At isa pa, ako yung lalaki, di ba? Kaya ako dapat yung mag-effort. Pupuntahan kita, sabi niya. Gumawa pa ako ng mga palusot noon para wag matuloy ang pagpunta niya sa syudad at ang pagkikita naming dalawa. Pero sadyang persistent na si Miguel nung mga panahon na yon. Sadyang gusto na niyang magkita kaming dalawa at magkausap. Dumayo pa talaga siya, Mama Mia, galing sa probinsya nila para lang makita ako dito sa city. Before nito, Mama Mia, ay sinabi ko na rin sa kanya ang totoo. Dahil ayoko mag-expect siya. Ayoko, Mama Mia, na malaman niya huli na ang lahat. Ayokong sabihin niya at isumbat niya sa akin na nag-effort siya, na ginawa niya ang lahat tapos ako ay nagsisinungaling lang pala. Bago ang araw ng pagkikita namin ay tinawagan ko siya. Oh, napatawag ka. Akala ko ba mamaya pa tayo mag-chat? Na-miss mo na ako agad? Biro niya. Miguel, may sasabihin sana ako sa'yo. O sige, sabihin mo na. Nasa isang pribadong lugar ka ba? Tanong ko. Wala, nandito ako sa mall. Pwede bang humanap ka ng mauupuan mo? Baka kasi ma-shock ka nitong sasabihin ko eh. Ano? Tumawa pa siya sa kabilang linya, Mama Mia, pero sabi ko seryoso ko. Humanap siya ng lugar na tahimik at nang sa ganon kung mas shock man siya ay walang ibang makakapansin. Kaya naman napilitan siyang lumakad papunta raw sa isang cafe. Ilang minuto pa, sabi niya, ay nakaupo na raw siya. Miguel,
Isa akong Muslim. Tumahimik ako pagkasabi ko nun. Tahimik lang din siya sa kabilang linya. Wala siyang sinasabi, Mama Mia. Kaya naman, nagpatuloy ako. At alam mo naman siguro kung ano ang tradisyon namin. Balang araw, ipapakasal ako ng mga magulang ko sa isa ring kauri ko. Sabi ko. Hindi pa rin siya umimik, Mama Mia. Ilang saglit pa ay sinabi ko na sa kanya na wag na naming ituloy ang pagkikita namin. Magbababay na sana ako nun sa kanya nung bigla niya akong pinigil. Hindi mo ba nararamdaman ang koneksyon nating dalawa, Wela? Miguel, oo, nararamdaman ko naman. Pero mahirap kasing suwayin yung tradisyon namin, sabi ko. Handa naman akong sumugal, Wela. Kasi ngayon lang ako nakaramdam ng ganito eh. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong klase at katinding emosyon at koneksyon sa isang babae. Mama Mia, tulad ko rin ay handa rin siyang sumugal. Sumugal din siya, Mama Mia. At ang sabi niya, malayo pa naman daw yung panahon na sinasabi kong ipapakasal ako ng mga magulang ko sa iba. Kaya habang hindi pa raw yun nangyayari, ay subukan pa rin daw namin. Subukan naming sumigal para sa nararamdaman namin para sa isa't isa. Mama Mia, ang akala ko talaga noon ay hindi na matutuloy ang pagkikita namin ni Miguel. Kaya lang nung sinabi niya sa akin na handa siyang sumugal, ay lumiwanag ang paligid ko. Lumiwanag ang damdamin ko. Lumuwag ang nararamdaman ko sa puso ko. Eto na. Wala nang makakahadlang pa at magkikita na kaming dalawa. Akala ko nga nung una, Mama Mia, at hinanda ko na ang sarili ko na madidisappoint ako sa una namang pagkikita. Marami na rin naman akong nakaka-date noon through online dating apps, pero lahat ng yun ay saglit lang din. Tulad ng mga naging karelasyon ko noon. Mama Mia, nauunahan kasi talaga ako noon ng takot. Nauunahan ako na baka malaman ng parents ko. At kapag nalaman nilang nakikipag-date na ako, ay baka ipakasal nila ako agad-agad. Noon kasi, Mama Mia, ay gusto na ng parents ko na ipagkasundo na ako. I was 16 then, nung mga panahon na yon. Kaya lang nakiusap ako sa kanila, Mama Mia. Nakiusap ako na kung pwede ay mag-aral muna ako. At kapag nagtapos na ako ng college, ay tsaka na namin pag-uusapan ng lahat. Gusto ko talagang makapagtapos noon. Nung una ay nagalit pa ang parents ko sa akin. Bakit ko raw binabali ang tradisyon ng aming lahi? Pero ang sabi ko, eto lang ang pakiusap ko. Gusto kong maging isang professional muna bago mag-asawa. Matindi at katakot-takot na pangungumbinsi ang ginawa ko noon sa parents ko hanggang sa pumayag sila. Kaya nga nag-aaral ako noon, Mama Mia. Kaya lang kapag nag-aaral ako, laging pinapaalala sa akin ng parents ko na dapat no room for errors, no room for mistakes. At dapat ang mga desisyon ko lagi ay nakaayon sa aming tradisyon at sa aming Quran. Pero Mama Mia, unang date pa lang namin noon ni Miguel ay alam ko na agad sa sarili ko. Alam ko na agad sa sarili ko na nahanap ko na ang taong gusto ko, ang taong mamahalin ko. Pero hindi pa rin talaga mawala sa isipan at puso ko, Mama Mia, ang buong katotohanan. Na wala akong ganung klasing kalayaan para magmahal. Pero sabi ko noon sa sarili ko, kahit sandali lang, kahit saglit lang, kahit hindi pang matagalan, ayos lang. Ang gusto ko lang ay mapagbigyan ng pagkakataon ang mga damdamin naming dalawa. Ang gusto ko lang ay mabigyan ng pagkakataon na mahalin si Miguel ng sobra-sobra dahil talagang mahal na mahal ko siya. Ang unang date namin ay nasundan pa ng pangalawa kasi lagi akong pinupuntahan ni Miguel.
Nung unang date nga namin, Mama Mia, pagkatapos ng gabing yon ay agad siyang tumawag sa akin kahit bumabiyahe pa siya pabalik ng probinsya. Lagi niyang sinasabi sa akin na ngayon ay siguradong sigurado na siya. Sigurado na siya na kakaiba talaga ang koneksyon naming dalawa. Kaya pumayag ako sa pangalawang date. At after 2 dates pa lang, ay naging exclusive na agad kami. Exclusively dating. Wala nang tanong-tanong kung ano ang future naming dalawa. Wala nang pagpaplano, Mama Mia, ng tungkol sa kasal, ng tungkol sa mga anak, ng tungkol sa future na bahay. Hindi katulad ng mga normal na magkarelasyon na pinaplano ang mga bagay na yon. Alam kasi naming dalawa ni Miguel, Mama Mia. Alam naming pareho na bawal. Alam naming pareho na may limitasyon ang pag-iibigan namin. Na ang relasyon namin ay nakatakdang magtapos. Kung yung iba ay hindi alam na magtatapos ang relasyon nila, kami alam namin. Alam namin ni Miguel, Mama Mia, na lahat ng mga nangyayari ngayon ay panandalian lamang, hiram lamang. Kaya dapat sulitin na namin ang lahat. Ang sabi namin noon sa aming mga sarili, ayos lang, basta ang mahalaga ay naging masaya naman kami. At nararamdaman ko talaga, Mama Mia, kung paano akong mahalin ni Miguel pabalik. Isang uri ng pagmamahal na noon pa lamang ay pinapangarap ko na. Isang pagmamahal na alam kong hindi ko basta-basta mahanap kahit kanino. Yung pagmamahal na walang hinihiling na kapalit. Yung pagmamahal na walang kondisyon. Yung pagmamahal na walang sinasabing mga kapalit o walang mamahalin kita dahil. Walang dahil, walang dahilan. Basta mahal lang niya ako. Basta pinaparamdam niya lang sa akin na ako ang pinakamahalagang tao sa mundo. Mama Mia, ang totoo niyan ay iniwanan ni Miguel ang trabaho niya sa probinsya para lumipat sa syudad. Para mas mapalapit sa akin. Para lang mas mapalapit kami sa isa't isa. Para lang araw-araw niya akong makikita. Para lang, Mama Mia, hindi raw kami magkahiwalay ng matagal. Para lang ipagpatuloy ang aming pagmamahalan. Kahit na wala akong sinabi, kahit na wala akong hiniling, siya na agad ang nag-adjust. Alam kasi niya, Mama Mia, kung gaano ka-stricto ang mga magulang ko sa akin. Kaya ang sabi niya, lahat daw ay gagawin niya. Mapagaan lang ang buhay ko. Mapagaan lang ang pakiramdam ko. Grabe din si Miguel, Mama Mia. Grabe din siya kung magregalo. Totoo nga ang sabi nila, na kapag ang lalaki ay tunay na nagmamahal, ay gusto niyang alagaan ang mahal niya. Gusto niyang punuin ito ng kung ano-anong mga regalo. Ganun kasi talaga si Miguel. For the first time in my life, Mama Mia, naramdaman ko kung paano ang i-shower with gifts. At naramdaman ko rin kung anong feeling ng maging sugar baby. Oo, Mama Mia. Magkalayo kasi ang agwat ng edad namin ni Miguel. Isa pa yun. Alam ko na kapag may nakakakita sa aming dalawa ay tumataas ang kilay nila. Pero kahit na ganon, hindi ako kabet, Mama Mia, ha? Kasi si Miguel ay single na single po. Lahat po ng katibayan ay pinakita na niya sa akin para mapatunayan sa akin na wala siyang asawa at wala siyang ibang kinakasama o karelasyon. Mama Mia, naging official na ang relasyon naming dalawa ni Miguel. At noong nagsimula nga ang COVID-19 pandemic, ay pareho kaming dalawa na nasa syudad. Halos araw-araw noon ay pinapadalhan niya ako ng grocery at mga delivery ng pagkain. Mama Mia, pinagluluto niya pa rin ako. Dahil naka-work from home lang siya noon ay kung ano-anong putahe ang niluluto niya para sa akin at pinapadala niya through Grab. Kahit noong nag-settle down na ang lahat, Mama Mia. Kahit noong hindi na masyadong mahigpit kasi parang nasasanay na ang Pinoy sa pandemic. Hindi pa rin siya nagsasawang padalhan ako ng supplies. Mama Mia, napaka-sweet ni Miguel. Iba siya sa lahat ng mga nakilala ko. Iba siya kung alagaan ako.
Mama Mia, kahit hindi ko hinihingi, ay nagpapadala lang din siya bigla ng mga bulaklak o pagkain sa bahay na tinitirhan ko. Hanggang sa nung nagtapos na ako ng pag-aaral. Mama Mia, naghanap ako agad noon ng trabaho kasi wala pa namang sinasabi ang mga magulang ko tungkol sa pagpapakasal. Parang nakalimutan na nila yon kaya nagpapasalamat talaga ako. At mula nga nung magkatrabaho na ako, maging doon ay ini-spoil ako ni Miguel. Lagi siyang nagpapadala ng pagkain. Lagi siyang nagpapadala ng kung ano-anong mga regalo at sorpresa. Konting reklamo ko lang or iyak ko lang kapag nagpi-PMS ako ay nagpapadala agad siya ng grab food kahit hating gabi na. Siya ang ultimate best friend ko. Wala siyang tinatago sa akin at ganun din naman ako sa kanya. Marami man kaming mga petty fights, ilang beses na pagdabog at pagbe-break up, pero never niyang pinaparamdam sa akin na bibitawan niya ako. Kahit na naghihiwalay na kami, Mama Mia, ay lagi pa rin niyang pinaparamdam sa akin na kahit kailan ay hinding-hindi niya ako iiwanan. Na kahit kailan ay lagi niya akong paninindigan. Kahit sobrang sama na ng ugaling pinapakita ko sa kanya, siya, Mama Mia, ay todo adjust pa rin sa akin. Mag-work lang ang relasyon naming dalawa. Mga bagay na alam kong hinahanap-hanap ng mga babae sa isang lalaki. Yung lalaking mapag-unawa, yung lalaking matiisin, yung lalaking ma-effort. Lahat ng yun ay na kay Miguel na. Kaya naman, Mama Mia, minsan naiisip ko, ano bang ginawa kong mabuti nung past life ko para maging deserving ako sa ganitong uring pagmamahal na binibigay sa akin ni Miguel? Ano ba ang naging good karma ko para ipakita sa akin ni Miguel ang ganitong klasing pagmamahal? Mama Mia, lumipas ang ilang mga taon hanggang sa nag 2 years na ang relationship naming dalawa. At noong nag second year anniversary na kami, ay dun na namin ulit na ungkat yung tanong kung ano nga ba ang magiging plano naming dalawa. Mahirap pala, Mama Mia. Mahirap po na magkaroon ng isang relasyon na walang plano. Kung nung una ay sinasabi namin na i-enjoy lang namin ang aming mga nararamdamang pagmamahal sa isa't isa. Pero nung tumagal na, ay parang kaming dalawa ay pareho nang naghahanap ng kung ano ba ang pwedeng puntahan ng aming relasyon. Kung ano ba ang future nito, kung meron man. Kung magsistay lang ba kami hanggang sa kaya namin. Pero alam pa rin namin na bibitaw pa rin kaming dalawa sa dulo. O kung susubukan naming labanan ang mga nakasanayan. Kung susubukan ba naming tibagin ang pader ng tradisyon sa lahi namin. Dito na naming sinubukang bumuo ng plano, Mama Mia. Bumuo ng plano na maging kaming dalawa hanggang sa huli. Na ipaglalaban ang pagmamahala namin. Na tulad ni Romeo at Juliet sa isang nobela, ay handa naming panindigan ng isa't isa hanggang sa huling hininga ng aming mga buhay. Mama Mia, nagsimula kaming magplano. Magplano na darating ang araw na wala nang makakahadlang pa sa aming dalawa. Dahil kahit na anong mangyari ay siguradong-sigurado kami noon na ipaglalaban namin ang isa't isa. Na paninindigan namin ang nararamdaman namin para sa bawat isa. Na walang bibitaw hanggang sa huli. Magkahawak kamay kaming susuong sa mga pagsubok. Magkahawak kamay kaming lalaban sa lahat ng hamon sa aming relasyon. Isang plano ang nabuo sa aming dalawa. Isang plano na kung saan ay wala nang makakahanap sa amin. Kung saan ay imposibleng masundan kami ng aming tradisyon. Oo, Mama Mia. Nagpaplano kaming dalawa na umalis. Magtanan. Pero hindi dito sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Yun ang planong nabuo namin. Na
aayos kami ng mga papeles namin para pareho kaming makapunta sa ibang bansa. Pero mahirap naman kapag sabay kaming dalawa. Kaya naman napag-usapan namin na mauna siya doon. At after 6 months, Mama Mia, kapag settled na siya doon, ay hahanapan niya ako ng trabaho tapos susunod ako doon sa kanya. Nang sa ganun ay wala nang makakahadlang sa aming dalawa. Makakapagpakasal kami doon. Doon na kami titira. A-apply ng residency hanggang sa maging citizen na ng bansang aming pinaplanong puntahan. Kung gano'n naman siguro, hahayaan na ako ng mga magulang ko. Hahayaan na ako ng angkan namin para maging maligaya. Ang akala namin noon ay isang napakagandang plano yon. Kaya nagsimula na kaming mag-ayos ng mga papeles niya para mapabilis na ang proseso ng kaniyang pag-a-abroad. Yun ang balak namin, Mama Mia. Mag-settle down siya doon and then susunod ako. Ang pwede lang talagang option naming dalawa ay magtanan. Oo, napaka-cliche mang pakinggan pero yun lang talaga ang tanging paraan para magkasama kaming dalawa. Kahit na nasa tamang edad na naman ako, ay para sa aming tradisyon at para sa aking mga magulang, Mama Mia, ay wala talaga akong karapatang magdesisyon para sa buhay ko. Yun kasi ang nakasanayan namin, yun ang tradisyon namin at yun ang tama sa tribo namin. At alam ko na kahit anong mangyari ay hinding-hindi matatanggap ng mga magulang ko si Miguel. At malamang kung sa Pilipinas man kami magtatanang dalawa, ay hahalughugin at babaliktarin ng angkan ko ang buong Pilipinas, mahanap lamang ako. Hindi ko rin makita ang future ko noon, Mama Mia, na nakikisama sa mga magulang niya. Dahil napaka-devoted Christians po ng kaniyang mga magulang. At alam ko, Mama Mia, alam ko na may mga Kristiyano na ibang paningin sa amin. At kapag nagkukwento sa akin si Miguel tungkol sa pagiging relihiyoso ng mga magulang niya, alam kong hindi ako matatanggap ng mga ito. Baka ihagis pa nila ako pabalik sa mga magulang ko kapag nalaman nilang itinanan lamang ako ni Miguel. Wala kaming mapupuntahan sa side niya o sa side ko man. Lahat ng mga ito ay tutol sa aming dalawa. Parang mga pader ang mga pamilya namin na nakaharang sa pagmamahalan naming dalawa. Kaya naman yun ang naisip namin ni Miguel. Sa ibang bansa kami magtatanan. Nang sa ganoon, hindi kami madaling masundan doon. At kung masundan man kami, pakiramdam ko ay mas safe kami doon, Mama Mia. Sinamahan ko si Miguel sa lahat ng exams niya, sa lahat ng mga requirements at interviews niya para makaalis na siya ng bansa. Sabay naming inayos ang kaniyang mga papeles. Tinutulungan ko rin siyang mag-review gabi-gabi. Sa oras na rin na ito, Mama Mia, ay napapatanong na rin ako sa sarili ko. Kung kaya ko na ba? Kaya ko na bang iwan ang lahat ng meron ako dito? Kaya ko na bang isakripisyo ang pamilya ko para lang sa pagmamahal na nararamdaman ko? Kaya ko bang baliwalain lahat ng pagsusumikap ng mga magulang ko para sa akin? Mama Mia, hindi ko man sinasabi kay Miguel ay yun ang mga bagay na bumabagabag sa akin. Yun ang mga bagay na talagang nagpapatanong sa akin kung ito na ba talaga ang buhay na gugustuhin ko. Pero kapag iniisip ko naman, Mama Mia, na mawawala sa akin si Miguel, ay parang naiiyak na ako. Parang hindi ko nakakayanin. Mama Mia, habang papalapit ng papalapit kami ni Miguel sa katapusan ng pag-aayos ng mga papeles niya, ay natutulala na lang ako. Minsan nga natutulala na lang ako kapag kumakain ako kasabay ng pamilya ko. Tinitignan ko sila at naiisip ko na baka next year, hindi ko na sila makakasama. Na hindi ko na mayayakap ulit ang nanay ko, na hindi ko na ulit makakasama ang tatay ko at ang mga kapatid ko. Mahal na mahal ko ang pamilya ko, Mama Mia. Hindi man kami sobrang yaman pero lumaki naman ako na hindi ko kailangang manghingi ng pera sa kahit na kanino. Alam kong pinagsumikapan ng mga magulang ko na itaguyod kaming magkakapatid. Na kahit wala na sila,
Basta't secure lang ang properties at savings ko at ng mga kapatid ko. Yun ang mahalaga sa kanila. Tapos ako eto, nagpaplanong iwanan sila sa ere. Nagpaplanong makikipagtanan sa isang lalaking kakakilala ko pa lang. Ilang taon ko palang nakakasama. Mama Mia, nangungonsensya ang puso ko at ang isip ko sa akin. Pero kapag naman pumapanig na ang desisyon ko na wag kong iwan ang pamilya ko, ay may kabilang boses naman na nagsasalita kung kaya ko bang isakripisyo si Miguel. Napaka-rare na sa panahon na ito na makahanap ng ganoong klasing koneksyon, ng ganoong klasing pagmamahalan. At ako eto, basta-basta ko na lang itinatapon sa ilog ang lahat dahil ayokong mawalay sa mga magulang at pamilya ko. Siguro Mama Mia, mag-aapat na buwan para akong tinutorture araw-araw habang nasa loob ako ng bahay namin. Nag-iisip kung ano nga ba ang dapat gawin, kung ano nga ba ang tama. Sa mga nagsasabi dyan na kakayanin ang lahat para sa pagmamahal, nakakayaning isakripisyo ang lahat para sa pagmamahal, isang malaking bulaga na lang talaga sa inyong lahat. Hindi madaling magdesisyon kahit pagano mo kamahal ang isang tao dahil may mga bagay na dapat mong isaalang-alang, may mga relasyon na dapat mong isakripisyo. Mama Mia, lagi akong nagdadasal noon. Nagdadasal ako na sana dumating na yung oras na magbago ang lahat sa paligid ko. Sana magising na lang ako isang araw na wala nang hadlang sa amin ni Miguel. Natanggap ako ng pamilya ko, tanggap siya ng pamilya ko at tanggap rin ako ng pamilya niya. Na sana normal na lang kaming magkasintahan ni Miguel. Na ang problema ay selusan at kung ano-ano pa. Hindi yung ganito, hindi yung mga pader na mahirap tibagin. Lagi kong pinagdasal, Mama Mia, na kapag dumating na yung oras na kailangan ko ng magdesisyon, sana gabayan ako sa kung ano man ang tamang landas na dapat kong piliin. Mama Mia, kahit papigilan mo ang araw ay darating at darating pa rin talaga ito. Dumating na nga ang panahon na kinatatakutan naming dalawa ni Miguel. Kakaumpisa pa lang, Mama Mia, ng taong 2022 ay sinabihan na ako ng nanay ko na may aakyat daw ng ligaw sa akin. Hindi po ito literal na ligaw lamang kundi diretsong kasal na. Ganun sa amin, Mama Mia. Kapag nagkasundo ang mga magulang ninyong dalawa, ay ipapakasal na kayo. Kinabahan talaga ako ng sobra-sobra. Lalo na nung malaman ko na papunta na rito maging ang mga magulang nung lalaki. Sinabi ko agad kay Miguel ang mangyayari, Mama Mia. Kasi alam naman niya sa umpisa pa lang na mangyayari ang mga ganitong bagay. Nagsimula na ngang manligaw ang lalaki at ang mga magulang niya sa mga magulang ko. Lagi rin silang nagpapadala ng mga bulaklak at mga chocolates. Mama Mia, maayos ko naman siyang kinakausap. Siyempre, pinoprotektahan ko rin ang pangalan ng mga magulang ko. Kaya kahit hindi ko gusto yung lalaki, ay kinakausap ko pa rin siya ng maayos. Lahat naman ng interactions naming dalawa ay alam naman ng boyfriend kong si Miguel. Wala naman akong itinago kay Miguel, Mama Mia. At alam kong hindi lang ako nasasaktan sa ganoon. Alam kong mas nasasaktan si Miguel sa isiping may kasama akong ibang lalaki, na may kausap akong ibang lalaki na handa nang ipakasal sa akin ng mga magulang ko. Pareho kaming dalawa ni Miguel na hindi masaya sa mga nangyayari, pero kailangan naming tiisin. Kailangan hindi makahalata ang mga magulang ko, Mama Mia, na may pagtutol ako sa ginagawa nila. Dahil kapag nagkaganoon, alam kong uungkatin nila ang dahilan kung bakit tumututol ako ngayon. Pinapakiramdaman namin ni Miguel ang mga mangyayari habang tuloy-tuloy pa rin ang pag-aayos namin ng mga papeles niya pa abroad. Mama Mia, February of 2022 ay dumating na ang mga magulang
ng lalaking nanliligaw sa akin. Dala na nila ang dowry at maraming regalo para sa akin at sa mga magulang ko. Palihim na akong nagbe-mental breakdown noong mga panahon na yun. At halos hindi ko kayanin, Mama Mia, nung nakaharap ko na ang mga magulang ng lalaking pinagkasundo sa akin. Tulad ng mga magulang ko ay napaka-religious din po ng family nila. Hindi sila naniniwala sa boyfriend-girlfriend. Kasalagad ang gusto nila kasi nire-respeto raw nila ang value ko bilang isang babae. Iyak na ako ng iyak noon kay Miguel nung gabing yun, Mama Mia. Lalo na at narinig ko na gusto na rin ng mga magulang ko na ipakasal na agad kaming dalawa kasi nga nasa tamang edad na naman daw din ako. Ang sakit lang kasi, Mama Mia. Kasi before ko ibaba yung phone, ang usapan namin ay hihintayin namin ang desisyon ng mga magulang ko. Pero pagkabalik ko sa phone para kausapin siya, Mama Mia, ang sabi ni Miguel ay nakapagdesisyon na raw siya. Nakapagdesisyon na raw siya, napakawalan na lang ako. Hindi ko maintindihan nung mga oras na yon kung paanong gano'n na lang kadali para sa kanya na bitawan ako. Akala ko ay pareho kaming dalawa. Akala ko ay pareho kaming lalaban. Akala ko ay pareho kaming paninindigan ng lahat sa aming relasyon. Kahit pa sabihin niya na natatakot siyang may mangyaring masama sa akin at sa pamilya niya. Pero 'di ba? Given naman na 'yun before pa namin umpisahan ang relasyon naming dalawa. Pinag-usapan naman namin 'yun eh. Sumugal kaming pareho. Nagplano kaming pareho. Pero bakit ngayon bigla na lang siyang matatakot at bigla na lang siyang aatras? Bakit biglang hindi na lang niya pananagutan ang nararamdaman namin para sa isa't isa? Mama Mia, matagal na panahon nang nakababa ang telepono ni Miguel. Pero ako ay hawak-hawak ko pa rin ang cellphone ko. Hawak-hawak ko pa rin ito habang hindi tumitigil sa pag-agos ang mga luha ko. Ganito palang pakiramdam ng ma-heartbroken. Ganito pala ang pakiramdam ng hindi ka ipaglalaban. Akala ko noon ay handang sumugal si Miguel. Akala ko noon hanggang kamatayan ay paninindigan namin ang pagmamahalan naming dalawa. Mama Mia, 2 linggo akong tulala after ng breakup naming dalawa ni Miguel. Hindi ko akalain na sa mahigit 2 taon ng aming relasyon at ng paghahanda naming dalawa para panindigan ito at para magtanan sa ibang bansa, lahat ng yun ay nauwi na lang sa wala. During these times, Mama Mia, kahit na break na kami ay nag-uusap pa rin kami. Pero puro iyakan na lang ang nangyayari. Puro pamamaalam na lang. Puro pagsasalita na lang ng walang hanggang pagmamahalan. Pagmamahalan na hindi naman kayang tibagin ang mga nakasanayan. Mama Mia, ang akala ko na kapag nag-uusap pa rin kami ni Miguel, kahit na break na kami ay unti-unti akong masasanay at matatanggap na wala na siya sa piling ko. Na hindi na niya ako paninindigan na nagtapos na talaga ang lahat sa aming dalawa. Pero hindi pala yun ganun kadali. Kasi habang nag-uusap kami, habang kinakausap ko siya at nag-iiyakan kami, ay mas lalo lamang akong nasasaktan. Mas lalo lamang akong hindi nakakapag-move on. Hanggang sa nag-decide na lang ako na putulin ang lahat nung maglayas ako isang gabi. Ini-expect ko na pupuntahan niya ako, Mama Mia. Sinabi ko sa kanya kung nasaan ako. Sinabi ko sa kanya na ayoko na at maglalayas na talaga ako at iiwan ko na lang ang lahat. Kaya in-expect ko na pupuntahan ako ni Miguel. In-expect kong sasamahan niya ako. Pero nagising na lang ako ng umaga, Mama Mia, na puro text messages lang ang natanggap ko mula sa kanya. Bakit ganun? Bakit text message lang? Hindi ba siya nag-aalala sa akin? Bakit hindi niya ako pinuntahan? Aaminin ko na sobrang sama ng loob ko sa kanya nung mga araw na yon. Sinisisi ko siya, Mama Mia. Sinisisi ko siya dahil hindi niya ako nagawang ipaglaban. Tinawag ko siyang duwag ng paulit-ulit. Napakaduwag niya. Akala ko ba tunay ang pagmamahal niya sa akin?
Akala ko ba pareho kaming lalaban? Akala ko ba pareho kaming maninindigan? Pero hindi. Kaya naman ang ginawa ko, Mama Mia, ay bumalik na lang ako sa amin. At nung pagkabalik ko ay galit na galit ang papa ko. Ano raw ang pumasok sa kukote ko, Mama Mia, kung bakit ako bigla na lang nawala. Sabi ko ay umalis lang ako para makapag-isip kasi na-overwhelm ako sa mga pinag-usapan tungkol sa kasal. Alam mo na mangyayari ito. Alam mo rin na dapat hinahanda mo ang sarili mo sa ganito. Pinagbigyan ka na namin, pinagtapos ka na namin ng pag-aaral, na-experience mo na rin kung paano ang magtrabaho, kung paano ang maging independente. Na-experience mo na yan lahat. Kaya ngayon, yung ating tradisyon naman ang pagbigyan mo, yung dapat ay matagal nang nangyari ang pagbigyan mo. Mama Mia, kahit na naiiyak, kahit na nasasaktan, kahit na pakiramdam ko ay wala akong boses sa sarili kong buhay, ay tumango na lang ako. Sumasabay na lang ako sa agos. Umaayon na lang ako sa lahat ng gusto nila. At lumipas pa ang ilang mga buwan ay na-finalize na rin sa wakas ang kasal namin ng mga parents naming dalawa. Isang buwan bago ang kasal, Mama Mia, ay ginawa ko siyang kilalanin ng lubos bilang lalaking mapapangasawa ko. Hindi madaling tanggapin sa akin na may iba nang aangkin sa puso't damdamin at katawan ko. Bukas na bukas pa rin kasi yung sugat na iniwanan ni Miguel, na iniwanan ng lalaking tinuturing kong aking one true love. Pero alam ko, Mama Mia, alam ko na kailangan kong tiisin ang lahat. Alam ko na wala naman akong ibang pagpipilian. Ang kinapitan ko na lamang noon ay ang mga dasal ko. At mga dasal ko na kahit na anong mangyari, ay lagi niya pa rin akong idedirekta sa isang landas na siyang pinakamaganda para sa akin. Kung ang landas na yun ay hindi kasama si Miguel, alam kong dapat ko yung tiisin. Alam kong dapat ko yung panindigan at dapat ko na siyang pakawalan. Mama Mia, isang himala po ang nangyari. 1 week before kaming ikasal, nang pinagkasundo sa akin ng mga magulang ko ay nagkausap ulit kaming dalawa ni Miguel. Sobrang sakit pa rin kahit ilang buwan na ang nakaraan. Hindi ko pa rin siya magawang kausapin nang hindi ako umiiyak ng sobra. Ipinakiusap ko na rin sa kanya na putulin na namin ang lahat ng koneksyon naming dalawa. Hanggat pareho pa kaming dalawa na hindi okay. Hanggat pareho pa kaming dalawa na hindi nakaka-move on. Hanggat may nararamdaman pa ako para sa kanya, dapat putulin na naming dalawa ang aming koneksyon. Ayokong bastusin ang mapapangasawa ko. At alam ko, Mama Mia, sa ginagawa kong pakikipag-usap pa rin sa isang lalaking mahal na mahal ko pa rin, ay ginagawa ko na ang pambabastos sa mga papangasawa ko. At wala rin namang pagtutol si Miguel doon. Ganun din naman ang naging desisyon niya. Mas gusto niya raw, Mama Mia, mas gusto niya raw na makita akong ligtas kahit na hindi niya ako kasama. Makitang ligtas ako, ang mga magulang ko, kaysa sa magtanan kaming dalawa nang walang kasiguraduhan. Kaysa sa madamay raw ang mga magulang ko sa gusot na iiwanan ko kung sakali mang tutuhanin namin ang aming pagtatanang dalawa. Binalita na lang sa akin ni Miguel na na-approve na ang lahat ng papeles niya. At ilang linggo na lang, Mama Mia, ay aalis na siya at tuluyan ng mangingibang bansa. Mama Mia, nakasal nga ako sa lalaking ipinagkasundo sa akin ng mga magulang ko. Lumipas ang mga buwan, wala na kaming naging koneksyon ni Miguel. Pati na rin kasi lahat ng social media accounts ko ay dinidelete ko na rin. Lahat ng pwedeng mag-ugnay sa aming dalawa ay nakadelete na rin. Ngayon, Mama Mia, ay magdadalawang taon na kaming kasal ng asawa ko. Masasabi kong hindi pa rin ako fully healed, pero alam kong papunta na rin ako doon. Meron na rin kaming anak ng asawa ko, Mama Mia.
Nasa punto na ako ngayon ng buhay ko na kahit na nasaktan ako ng sobra, dati ay naiintindihan ko na paunti-unti kung bakit nangyari sa akin ang lahat ng yon, kung bakit kinailangang mangyari ang lahat ng yon. Mama Mia, nung nakaraang taon, ang totoo niyan ay nagtatanong pa rin ako sa sarili ko. Nagtatanong pa rin ako sa sarili ko kung tama ba ang naging pagpapasya ko. Tama ba ang naging desisyon kong piliin ang magpapasaya sa mga magulang ko at piliing panindigan ko ang tradisyon namin kaysa sa piliin ko ang tunay kong kaligayahan. Oo, Mama Mia, makakapagpaligaya sa akin kung pinili ko si Miguel. Pero alam kong hindi tamang desisyon yun. Kasi ang tamang desisyon ay ang i-honor ko ang pangalan ng mga magulang ko. I-honor ko ang tradisyon namin at sundin ko ang nakatakda para sa akin. Hindi naman kasi teleserye ang buhay. Hindi naman ito tulad ng mga napapanood natin sa movies o sa telebisyon na pinaglalaban talaga ang pagmamahalan hanggang sa maisakatuparan, hanggang sa maging happily ever after. Hindi ganoon sa tunay na buhay. Sa tunay na buhay, kailangan mong magpasya. Sa tunay na buhay, may mga desisyon na kahit magpapasaya sa'yo, ay desisyon naman na hindi tama. Hindi tama kasi marami ang masasaktan. Hindi tama kasi marami ang masasagasaan. Kaya yun ang pagkakaiba ng mga nobela, ng mga palabas sa telebisyon at pelikula kaysa sa tunay na buhay. Tunay na buhay kasi, Mama Mia, may mga sakripisyo kang dapat gawin. Mga sakripisyo na kahit masakit, kahit mahirap, ay dapat mo pa ring panindigan. Ano nga ba ang sagot, Mama Mia? Ano nga ba ang sagot sa kung ano ang dapat piliin? Kung yung tama ba o kung yung magpapasaya? Minsan makikita rin natin ang makakapagpasaya sa atin sa pagpili sa tamang desisyon. Naniniwala naman kasi ako, Mama Mia, na walang isang tao na magiging malungkot habang buhay. Darating at darating ang panahon na sasaya ka rin. Naging mahirap man ang mga pangyayari before kumatanggap, pero ngayon, Mama Mia, ay nare-realize ko na wala nang mas makakahigit pa sa pagsalba sa mga magulang ko mula sa sobra-sobrang sakit na idudulot ko kung sakali mang natuloy ako sa pagtatanan ko noon. Maswerte pa rin ako kasi tinanggap ako ng asawa ko sa kabila ng lahat ng nangyari. Tinanggap niya rin ako ng buong buo. Tinutulungan niya rin ako, Mama Mia, na mapalapit sa may lalang. At mahal na mahal din niya ang mga magulang ko. Nakita akong hindi ako nagkamali sa desisyon ko. Dahil hindi lang ako ang minahal ng lalaking pinakasalan ko, kundi maging ang mga kapatid ko at ang buo kong angkan. Mama Mia, alam din ng napangasawa ko ang tungkol sa greatest love ko na si Miguel. At naiintindihan niya yon. Hindi niya rin ako minamadali na mahalin at tanggapin siya ng buong buo. Pero Mama Mia, araw-araw, pinapakita niya sa akin na hindi lang dahil sa pagsunod ng tradisyon namin ang ginawa niyang pagpapakasal sa akin, kundi minahal niya talaga ako at mahal niya ako. Binibigay niya pa rin sa akin ang best niya everyday, kahit alam niya, Mama Mia, na may kahati pa rin siya hanggang ngayon sa puso ko. Napakamaalaga niya at napaka-supportive niya sa lahat ng gusto kong gawin, lalo na sa career ko. Hindi kasi lahat ng mga kagaya ko, Mama Mia, ay napagbibigyan na ipagpatuloy ang pagiging career woman. Pero siya, wala siyang problema sa ganun. Wala siyang problema kung ipagpatuloy ko man ang mga pangarap ko. Wala na rin kasing masasabi ang mga magulang ko, Mama Mia, dahil mula nung mag-asawa ako ay ang asawa ko na lang ang may karapatan sa akin. Kaya ipinagpapasalamat ko talaga ng lubos na siyang napangasawa ko. Hindi siya tradisyonal mag-isip, bagkus ay sinusuportahan niya lahat ng gusto ko dahil ang sabi niya ganun niya ako kamahal. Mama Mia, hindi rin siya mahirap mahalin. Ang totoo niyan hanggang ngayon ay inaaral ko pa rin pero unti-unti ay nakukuha na niya ang loob ko. Unti-unti ay nagkikare na ako sa kanya.
At alam ko darating ang panahon na mamahalin ko rin siya ng buo. Siguro mas higit pa sa naging pagmamahal ko noon kay Miguel. Ang dami-dami kong ikinakatakot noon. Natakot ako noon na baka malimitahan ako sa mga bagay na gusto kong gawin. Baka mahirapan akong tanggapin ang napangasawa ko. Pero hindi yun nangyari. Unti-unti ay nagiging madali sa akin tanggapin ang lahat ng sitwasyon na meron ako. To Miguel, wala akong ibang hangad kundi ang lubos-lubos mong kaligayahan. Mas masaya pa sa pagmamahal na naranasan natin. Pasensya ka na sa mga sumbat na natanggap mo sa akin noon. Nagpapasalamat pa rin ako na nagawa mong magdesisyon noong mga panahon na yon ng tama. Isang bagay na hindi ko alam kung kakayanin ko bang gawin noon kung hindi mo inumpisahang gawin. Isang bagay na alam kong hindi ko kakayanin ang pakawalan ka noon. Siguro kung hindi mo ako pinakawalan, siguro gumawa na ako ng mga bagay na pinagsisisihan ko ngayon. Kaya salamat at pinili mo pa rin na pakawalan ako. Kung sakali mang nilaban natin yun, alam kong magiging masaya tayo dyan sa ibang bansa. Pero alam ko rin na hindi natin mahahanap yung peace of mind nating dalawa, lalo na sa akin, dahil alam kong may tao akong iiwan dito sa Pilipinas. Mga taong posibleng madamay sa mga maling desisyon na ating ginawa. I really hope na mahanap mo ang tunay na kaligayahan na alam kong deserve mo. Mananatili ka dito sa puso ko kahit anong mangyari. Pero binibitawan na kita. Pinapakawalan na kita ng buong buo dahil mula sa araw na ito ay mamahalin ko na rin ng buong buo ang napangasawa ko at paninindigan ko na ang pamilyang aming binuo. Mama Mia, maraming salamat po sa pagbabasa mo nitong sulat ko. Nawa ay katulad ng wish ko kay Miguel. Sana lahat ng mga nakikinig sa inyo ay makahanap ng tunay na kaligayahan. Lalo ka na, Mama Mia. Sana lumigaya ka sa walang hanggan at sana magtagal pa ng maraming taon itong channel mo. Dahil sa totoo lang, marami ka pong na-inspire sa mga kwentong ibinabahagi niyo sa araw-araw. Hanggang dito na lamang po ako. Maraming salamat po sa lahat. Lubos na gumagalang, Wela. Napakaganda ng naging kwento ng buhay ni Wela. Hindi man sila nagkatuluyan ni Miguel pero nakita natin ang ibang side ng pag-ibig. Hindi lang kasi dahil mahal mo ang isang tao ay laban lang ng laban. Hindi lang kasi dahil nagmamahalan kayo ay sugal lang ng sugal. Ang buhay totoo na isang sugal. Ang pag-ibig din totoo na isa ring sugal. Pero alam nyo, ang pagsusugal naman ay hindi lang taya ng taya kahit walang kasiguraduhan. Ang pagsusugal, pakiramdam ko ay parang accounting subjects. Dapat kinakalculate mo yung risk. Dapat kapag sumugal ka, may tsansang manalo. Hindi yung pagsugal na alam mong sa umpisa pa lang ay talo na agad. Kapag sumugal ka, dapat alam mo na may pagkakataon na pwede ka ring manalo. Maraming salamat, Wela, sa pagbabahagi mo ng napakagandang kwento ng iyong buhay pag-ibig. Wish ko sa'yo na sana talaga maging masaya ka ng lubos-lubos. Dahil alam ko na napakabuti mong tao. Napakabuti ng puso mo. Kasi mas isinaalang-alang mo ang iba kaysa sa sarili mong kaligayahan. Kaya alam ko, deserve mong maging masaya. Wish ko yun para sa'yo. At para naman sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon, sana nga maging maligaya kayo at kung may sarili kayong kwento ng buhay na pwede nyong ibahagi dito sa atin, please do share that, write that, and email that to me, mamamiacdo0317@gmail.com. Tama po ba? mamamiacdo0317@gmail.com. Oo, tama. At syempre, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe ditong ating channel. Huwag niyo rin kalimutan na i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload dito sa ating channel. At
Isa pa po, marami na po tayong video, pwede nyo po yung imukbang kung sakali mang kailangan nyo ng background o kailangan nyo ng inspirasyon sa buhay. Siyempre po, maraming salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Ako pong muli, ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat. Happy Independence Day po!